Nagsisimula ang palabas sa kagubatan ng kawayan kung saan ang magkapatid na martial arts na sina Sang Jun at Jin Soo ay nagsasanay ng tradisyonal na martial art. Pagkatapos ng kanilang pagsasanay ay nakipagkita sila sa kanilang guro na nagkwento sa kanila tungkol sa tatlong sikat na paaralan kabilang ang kanilang paaralan. Mula noong pinag-aaralan nina Sang Ju at Jin Soo ang martial art na ito sa loob ng 20 taon. Sinabi ni Master Lee na karapat-dapat sila sa titulong Grandmaster. Sa kasamaang palad ayon sa mga patakaran ay maaari lamang magkaroon ng isang Grandmaster ang bawat paaralan. Kaya hiniling nila sa kanyang 2 estudyante na maghanda para sa isang laban upang matukoy kung sino ang karapat-dapat sa titulo. Sa gabing iyon habang si Jin Soo ay nagmumuni-muni sa kanyang silid ay biglang dumating si Sang Jun at hiniling na matulog sa parehong silid kasama niya. Bagaman si Jin Soo ay tinanggihan ni Sang Jun, hindi siya pinapansin ni Sang Jun dahil gusto niyang gunitain kung paano sila palaging nagsasanay ng magkasama mula noong sila ay bata pa. Hanggang sa kailangan nilang maglaban ng totoo kinabukasan. Kinaumagahan nagising si Sang Jun at si Jin Soo ay umalis na nag-iwan ng isang liham na nagsasaad na si Sang Jun ay mas karapat-dapat sa titulong Grandmaster kaysa sa kanya. Dahil dito nagpasya ni Jin Soo na umalis sa paaralan. Dahil dito nalungkot si Sang Jun dahil umalis ang kanyang kaibigan. 7 taon ang nakalipas si Sang Jun ay lumipat sa lungsod at nang pakasal kay Bomi. Dito ay nagpapatakbo siya ng negosyo ng acupuncture therapy gamit ang kanyang kakayahan. Gayunpaman ay madalas na nag-aalok si Sang Jun ng libreng acupuncture therapy sa mga matatanda at sa mga nangangailangan. Na nagiging sanhi ng madalas siyang pag-alitan ni Bomi dahil marami silang dapat bayaran kasama na ang pag-iipon para sa pag-aaral ng kanilang anak. Isang araw si Bomi ay pabalik mula sa palengke at aksidenteng nakakita ng mahabang pila para makapasok sa isang massage parlor. Na-curious siya at tinanong niya ang isang babae na nagngangalang Namo na nakapila rin. Saka ipinaliwanag ni Namo na siya ay nakapila dahil ang massage parlor ay sikat sa mabisang pagbabawas ng timbang at nag-aalok ng maramang diskwento para sa mga bagong customer. Nang marinig nito ay agad na itinataguyod ni Bomi ang negosyo ng acupuncture ng kanyang asawa. Na binabanggit na ang kanyang asawa ay nag-aalok ng isang acupuncture diet program na mabilis na makakabawas ng timbang. Pagdating sa bahay, agad na tinanong ni Bomi si Sang Jun tungkol sa diet program gamit ang acupuncture. Si Sang Jun sa una ay nag-aatubili na sumagot, ngunit nagbanta si Bomi na sisirain ang kanyang therapy statue. Sa wakas ay ipinaliwanag ni Sang Jun na may ilang mga acupuncture point na makatutulong na mabawasan ang gutom at tulong sa pagbaba ng timbang. Nalulugod si Bomi na marinig ang magandang balitang ito at hiniling kay Sang Jun na maghanda para sa mga customer. Samantala sa isang restaurant na pag-aari ng isang gang, ang leader ay si Jong Ho, ay nakitang nakikipagpulong kay Park Dae-ho na nag-atas sa kanya ng gawain ng pananakot sa mga residente ng lungsod na umalis o ibenta ang kanilang mga ari-arian sa mababang presyo. Nang hindi inaasahan ay ginagawa ito ni Jong Ho para sa kapakanan ng isang construction project sa lugar. Pagkatapos ay hinutusan niya si Dae-ho na tapusin ang kanyang gawain ng mabilis kung nais ni Dae-ho na muling makasama ang kanyang asawa at anak na babae sa lalong madaling panahon. Samantala si Namo na interesadong magbawas ng timbang ay bumisita sa klinika ng acupuncture ni Sang Jun at nagulat siya nang inilapat lamang niya ang acupuncture sa isang punto sa kanyang katawan. Nang malaman ni Bomi, na inalok niya si Namo ng inumin habang ipinapaliwanag na nagsisimula pa lang i-assess ni Sang Jun ang kondisyon ng kanyang katawan bago magpatuloy sa susunod na acupuncture treatment. Si Bomi pagkatapos ay lumapit kay Sang Jun at nagprotesta kung bakit napakabilis ng acupuncture massage para sa diet program. Paliwanag ni Sang Jun na talagang pinuntirya niya ang acupuncture point para mabawasan ang gutom at maiwasan ang constipation. Sa kasamaang palad ayaw ni Bomi na mawala ng mga customer, kaya hilingin kay Sang Jun na pahabain ang mga sesyon ng acupuncture para mas magkaroon ng kumpiyansa ang mga customer sa kanilang mga serbisyo. Noong gabing iyon ay tinalo ni Dae-ho ang 12 ng mga thug para protektahan ang isang malaking proyekto ng lungsod. Matapos madaig ang mga tulisan inutusan sila ni Dae-ho na lisanin ang lugar sa loob ng 2 linggo dahil hanggang na ang kukuha ng proyekto. Kinabukasan sa isang paaralan, ang anak ni Sang Jun na si Minho ay binubuli ng ibang mga estudyante. Lalo na si Yongso ang anak ng isang doktor. Sa mga sandaling iyon ay patuloy na binubuli ni Yongso si Minho na sinasabing pekeng doktor lamang ang kanyang ama. Hanggang sa tuluyang nagalit si Minho at binugbog si Yongso, bilang resulta ang ama ni Yongso ay pumunta kay Sang Jun at humihingi ng pananagutan. Dahil nasugatan ni Minho ang kanyang anak.
Ang ama ni Yong-soo ay maliitin ang trabaho ni Sang-jun na nagudyok sa kanya na gumamit ng acupuncture pressure points sa doktor. Sabay dumating si Bomi at humingi ng tawad kay Yong-soo at sa kanyang ama sa ginawa ni Sang-jun at Min-ho. Sa isang fast food restaurant, isang television variety show reporter na nagngangalang Lee Hyun ay nakikipag-usap sa isang producer sa telebisyon. Lumabas na Lee Hyun ay nabalisa dahil ang producer ay dati nang nangako na magpapalabas ng isang news segment tungkol sa isang viral noodle dish sa lungsod. Ngunit ngayon ay nais na mag-cover siya ng iba. Ilang sandali matapos marinig ni Hewa ang pag-uusap ni Nanamo at ang kanyang kaibigan na tinatalakay ang isang acupuncture massage na pinipigilan ang gana at nakakatulong kay Namo sa kanyang diet program. Dahil dito naging interesado si Hyun at planong bisitahin at i-cover ang acupuncture massage place. Kinabukasan ay nakatanggap si Bomi ng tawag mula sa mga debt collector na nagbibigay sa kanya ng huling babala na bayaran siya ng utang kung ayaw niyang kunin ng mga ito ang kanyang mga gamit. Natarante sa banta ay lalo pang nabalisa si Bomi, lalo na't si Sang-jun ay ganap na walang kamalay-malay sa pagkakautang. Maya-maya ay dumating si Hyun upang makilala si Bomi at nag-abot sa kanya ng isang business card at humihingi ng pahintulot na i-cover ang kanilang acupuncture massage business. Noong gabing iyon ay binigay ni Bomi ang business card ni Hyun kay Sang-jun. At ipinaliwanag niya na isang television variety show reporter ang gustong i-cover ang kanilang acupuncture massage business. Kung saan umaasa si Bomi na ang coverage ay magdadala ng mas maraming customer sa kanilang negosyo. Sa kasamaang palad, si Sang-jun ay tumangging lumabas sa telebisyon na ikinagagalit ni Bomi at binyantaan niyang iiwan siya at isasama si Min-ho. Nang walang ibang pagpipilian, walang awang pumayag si Sang-jun sa hiling ng kanyang asawa. Kinabukasan habang si Bomi ay nagsisilbi sa mga customer sa acupuncture massage clinic nang biglang dumating ang dalawang pulis upang siyasatin ang kanilang negosyo. Dahil nakatanggap sila ng ulat na ang kanilang klinika ay isang illegal medical practice. Nabanggit din ng mga officers na expired na ang business license nila at dapat na kumuha ulit sila ng renewal. Sa sandaling iyon iniisip ni Bomi na ang ama ni Yong-soo ang nasa likod ng pagbisita ng mga pulis. Dahil hindi siya nasisiyahan sa tagumpay ng klinika. Bilang resulta ay halatang bigo si Bomi dahil sa kawalan ng kita para masuportahan ang kanyang pamilya. Palagi din siyang hinahabol ng mga debt collector na nagngangalang Park At-moon na nagsimulang pumunta sa kanyang bahay dahil si Jomi ay hindi pa nagbabayad ng utang. Saka mabilis na tinawagan si Sang-jun na nasa labas at hinihiling na umuwi kaagad. Pagdating ni Sang-jun sa bahay ay nagulat siya sa presensya ni Park At-moon, kaya sa wakas ay ipinaliwanag ni Bomi na sila ay mga debt collector. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nanghiram si Bomi ng pera para buksan ang acupuncture massage clinic. Si Sang-jun ay nabalisa dahil hindi naging tapat sa kanya si Bomi. Ngunit nagpasya siyang tumulong sa pagbabayad ng kanyang utang na 3 milyon kasama na ang punong interes at mga late fee. Bilang karagdagan, nagbabala si Mon na kung si Sang-jun at Bomi ay hindi mabayaran ang kanilang utang sa lalong madaling panahon, ang kanyang mga tauhan ay pupunta sa paaralan ni Min-ho upang kunin siya. Nang marinig itong si Sang-jun ay lihim na umaatake kay Mon at Park gamit ang kanyang mga kasanayan sa martial art. Sa huli ay natalo ang dalawang debt collector. Nang si Park at Mon ay nagkamalay na ay mabilis na umalis at sinabi ang kanilang karanasan sa kanilang amo. Pagkatapos ay nagpasya na personal niyang hawakan ang problema na ito sa susunod na linggo kapag ang acupuncture massage clinic ay muling nagbukas. Si Bomi ay makipag-ugnayan kay Hyun upang humingi ng paumanhin dahil ang klinika ay sarado sa loob ng ilang araw at humiling sa kanya na muling i-schedule ang coverage ng klinika. Sa kasamaang palad na si Hyun ay hindi na interesado at binanggit na marami pang iba pang mga kawili-wiling lugar ang ma-cover niya. Sa gabing iyon si Bomi na nakaramdam ng pananakit at pananakit sa kanyang katawan ay hiniling kay Sang-jun na i-massage siya. Kaya nilagyan niya ito ng acupuncture pressure point sa kanyang likod. Kinabukasan ay mas refresh ang pakiramdam ni Bomi, ngunit kakaiba rin dahil pakiramdam niya ay napalaki ng kanyang dibdib dahil sa masahe na ginawa ni Sang-jun. Dahil dito ay agad na tinanong ni Bomi si Sang-jun tungkol dito. At ipinaliwanag niya na naglagay lamang siya ng mga acupuncture point sa kanyang itaas na likod upang mapabuti ang daloy ng dugo na maaaring magkaroon ng epekto ng pagtaas ng kanyang dibdib. Pagkatapos marinig ang paliwanag ng asawa, si Bomi ay nakakuha ng ideya na makipag-ugnayan muli kay Hyun at sinabi sa kanya na ang kanilang acupuncture massage clinic ay maaaring mapahusay ang paglaki ng dibdib.
Dahil dito ay naging interesado siya at mabilis na nag-schedule ng isang araw para i-cover ito. Sa susunod na araw siya ay dumating sa acupuncture massage clinic ni Bomi upang mag-install ng mga nakatagong camera sa waiting room. Bukod pa rito ay sinubukan niya ang acupuncture massage sa kanyang sarili na may nakatagong camera sa kanyang likod. Nang magsimulang maglagay ng acupuncture point si Sang-jun sa likod ni Hyun ay nagulat dahil ang pamamaraan ay maaari lamang gawin ng isang taong nag-aral nito ng matagal na panahon. Nang gabing iyon ay nakipagkita si Daeho kay Jong-woo upang ipaalala sa pinuno ng gang ang kanyang pangako na palayain ang kanyang pamilya kapag natapos na niya ang mga gawain. Sa kasamaang palad ay tumanggi si Jong-woo dahil hindi pa tapos ang trabaho ni Daeho at nagbanta pa na pauwiin sa North Korea ang kanyang pamilya. Dahil sa hindi gustong mapatay ang kanyang pamilya ng gobyerno ng North Korea, ay napilitan si Daeho na sumunod sa mga kahilingan ni Jong-ho na tapusin ang trabaho. Si Jong-ho pagkatapos ay binigyan si Daeho ng listahan ng mga taong tumangging lumipat at inutusan siyang kunin ang kanilang mga pirma o fingerprint. Para ang Urban Redevelopment Project ay maaaring magpatuloy. Makalipas ang ilang araw bumalik sina Park at Moon para kolektahin ang utang ni Bomi at magdulot ng kaguluhan sa acupuncture clinic. Ilang sandali lang dumating ang kanilang boss para hilingin na bayaran ni Bomi at Sang-jun ang kanilang utang. Ngunit nabigla si Sang-jun nang makitang ang boss ay si Jin-soo. Sa sandaling iyon ang dalawang martial arts brothers ay nagulat na muling nagkita pagkatapos ng 7 taon na magkahiwalay. Habang nakikipag-usap si Sang-jun ay inamin na hindi niya inaasahan na si Jin-soo ay magiging isang loan shark. At nagtatanong kung paano ang unang utang ni Bomi na 600,000 ay naging 3 million won. Nagulat din si Jin-soo nang malaman na ang asawa ni Sang-jun ay isa sa kanyang mga kliyente at tiniyak sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa utang. Dahil hindi kailanman maaaring humingi ng pera si Jin-soo sa kanyang martial arts na kapatid. Si Jin-soo pagkatapos ay nagtanong kung bakit si Sang-jun na dapat ay naging grandmaster ay nandito sa lungsod. Ipinaliwanag ni Sang-jun na pagkaalis ni Jin-soo ay nagpasya siyang bumaba mula sa bundok para hanapin siya sa kabila ng pagsisikap ng kanilang master na pigilan ang kanyang mga aksyon. Ikinwento rin ni Sang-jun na noong siya ay unang dumating sa lungsod na aliw siya sa kalawakan nito at nawalan siya ng malay hanggang sa nakita niya si Bomi na hinaharas ng ilang mga tulisan. Kalaunan ay nagmahalan sila at nagpakasal, pagkatapos ng kanilang kasal ay nagpasya si Sang-jun na manatili sa lungsod. Dahil imposibleng bumalik siya sa bundok ng kasama si Bomi. Gayunpaman ay hinilihim ni Sang-jun ang kanyang tunay na pagkakakilanlan mula kay Bomi at hiniling kay Jin-soo na ilihim din ito. Sa ibang pagkakataon habang si Bomi ay nasa acupuncture massage clinic ay isang lalaki ang pumasok. Nagulat si Sang-jun sa pagbisita ng kanyang master at mabilis siyang dinala sa rooftop kung saan siya nagbigay galang. Sa sandaling iyon sinabi sa kanya ni Master Lee na nakatanggap siya ng mensahe mula sa ibang paaralan na ang Grandmaster sa isang paaralan ay tumakas sa North Korea. Hiniling ni Master Lee kay Sang-jun na pigilan ang Grandmaster dahil siya lang ang may kakayahang gawin iyon. Noong gabing sinabi ni Sang-jun kay Jin-soo ang tungkol sa pakikipagkita niya kay Master Lee at inamin niya na tinanggihan niya ang kahilingan ni Master Lee. Dahil mayroon na siyang asawa at anak. Sinabi ni Jin-soo ang kanyang dahilan sa pag-alis ng paaralan matapos mapagtanto na si Sang-jun lamang ang may kakayahang harapin ang mga Grandmaster mula sa ibang mga paaralan. Sa kabilang banda, ay ginagawa na ngayon ni Daeho ang kanyang gawain sa pamamagitan ng pagpilit sa ilang tao na pumirma ng mga kasunduan upang ibenta ang kanilang mga ari-arian sa mababang presyo. Sa isang kumpanya ng konstruksyon. Kinabukasan ang mga may-ari ng tindahan at ari-arian ay nagalit sa isang anunsyo na humihiling sa kanila na ibenta ang kanilang mga ari-arian sa mababang presyo sa merkado. Bilang isang resulta ay sumang-ayon silang labanan at italaga si Bomi bilang pinuno ng kanilang pagsalungat laban sa kumpanya ng konstruksyon. Si Bomi ay nanguna sa isang protesta ng mga may-ari ng ari-arian upang tanggihan ang redevelopment sa kanilang lungsod. Lalo na't ang kabayarang inaalok sa kanila ay hindi tumutugma sa aktwal na halaga ng kanilang mga ari-arian. Si Jang-ho nang malaman ang tungkol sa protesta ay galit na pinagalitan si Daeho dahil sa maling paghawak sa sitwasyon. Pagkatapos ay inutusan niya si Daeho na lutisin ang protesta sa pamamagitan ng pag-aalis kay Bomi upang pahinain ang pasya ng iba pang mga residente. Hindi nagtagal sa acupuncture massage clinic sina Jin-soo at dalawa sa kanyang mga tauhan ay dumating na may dalang mga regalo para kina Bomi. At Sang-jun bilang paghingi ng tawad sa kanilang naunang pagtrato kay Sang-jun at malugod na tinanggap ni Bomi si Jin-soo at ang iba pa. Silang 5 ay nag-iinuman at nagkukwentuhan tungkol sa iba't ibang mga paksa.
Nang naubusan sila ng inumin nagboluntaryo si Sang Jun na lumabas at bumili ng marami. Ilang sandali pagkaalis ni Sang Jun ay biglang sumulpat si Daeho at inatake si Bomi. Nang makita ito sinubukan siyang tulungan ni Jinsu at ng kanyang mga tauhan. Ngunit nagpumigla si Jinsu at sa huli ay itinapon siya palabas ng shop. Nang muli siyang hahampasin ni Daeho dumating si Sang Jun at iniligtas si Jinsu. Sa sandaling iyon ay ipinaalam ni Jinsu kay Sang Jun na ang lalaki ay bihasa sa martial arts mula sa kabundukan ng Chang'ai at nagnanais na patayin si Bomi dahil sa pagsalungat sa redevelopment. Sinabi ni Sang Jun kay Daeho na dapat ay pumunta siya sa may-ari ng gusali ng acupuncture clinic kung siya ay naghahanap ng pag-aproba na magbenta sa gusali. Sa kasamaang palad dahil si Daeho ay nagdulot ng kaguluhan sa kanyang lugar. Si Jinsu at Sang Jun ay nagsimulang lumaban-laban kay Daeho. Dahil sa kanyang mahabang panahon ng kawalan ng aktibidad, ang mga kasanayan sa martial art ni Sang Jun ay nabawasan na naiwan siyang walang kakayahan laban kay Daeho. Buti na lang at dumating si Minho at nakiusap kay Daeho na huwag saktan ang kanyang ama na nagudyok kay Daeho na umalis sa lugar. Kinabukasan ay nagulat si Daeho kay Jang-ho na si Sang Jun lamang ang hindi pumirma sa kasunduan sa pagbebenta ng ari-arian. Sa kasamaang palad ay binanggit din niya na si Sang Jun ay nawala pagkatapos ng kanilang laban. Nang marinig itong si Jang-ho ay galit na galit at inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin kaagad si Sang Jun. Habang si Bomi ay nag-aalala sa kanyang asawa na umalis nang walang paalam sa kanya. Si Jinsu pagkatapos ay sinubukang aliwin si Bomi sa pamamagitan ng pagtitiyak sa kanya na si Sang Jun ay babalik sa lalong madaling panahon. Sa kabundukan pinuntahan ni Sang Jun si Master Le para hilingin sa kanyang master na ituro sa kanya ang mga lihim na pamamaraan. Ngunit hindi pinansin ni Mr. Lee ang kanyang estudyante at sinabihan siyang umuwi. Gayunpaman ay tumanggi si Sang Jun na sumuko at naghintay kay Master Lee buong gabi. Nang makita ang determinasyon ni Sang Jun, kinaumagahan si Mr. Lee sa wakas ay tinawag si Sang Jun sa kanyang silid. Pagkatapos ay sinabi sa kanya na ang lahat ng mga diskarte sa martial arts ay itinuro na sa kanya. At ngayon ay si Sang Jun natuklasin ang mga nakatagong sikreto sa loob ng mga diskarteng natutunan niya. Isang gabing si Jong-ho ay nakitang nakikipagpulong kay Mr. Wong, ang isang mataas na opisyal ng gobyerno na kumuha sa kanya para pangasiwaan ang relokasyon ng tirahan. Sa sandaling iyon ay pinahahalagahan ni Wong ang trabaho ni Jong-ho at nangako na mag-aalok sa kanya ng isang kumikitang posisyon. Kung magkakaroon siya ng ganap na kontrol sa proyekto ng redevelopment ng lungsod. Pagkatapos na paalala ni Wong kay Jong-ho na lihim na kumpletuhin ang gawain dahil ayaw niyang malaman ng iba ang tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa proyekto. Habang si Wong ay umalis sa restaurant ni Jang-ho ay palihim na kinukunan ng larawan ni Hyun ang opisyal mula sa malayo. Maya-maya ay nagpatuloy si Sang Jun sa pagsasanay ng martial arts hanggang sa wakas ay naunawaan na niya ang asensya ng mga diskarteng natutunan niya. Si Sang Jun ay nakipagkita kay Master Lee upang humingi ng tawad sa pag-alis niya sa paaralan 7 taon na ang nakakaraan. Buti na lang at pinatawad siya ni Master Lee at bago niya pinaalis ang kanyang estudyante, ipinakilala niya ang Grandmaster na si Hyun. Ibinunyag na ang Grandmaster mula sa kabilang paaralan na kanilang hinahanap ay si Daeho na tumakas sa North Korea kasama ang kanyang pamilya matapos akusahan ng pagtataksil sa kanyang paaralan. Sa kasamaang palad pagdating sa South Korea si Daeho at ang kanyang pamilya ay nahuli ng gang. At pinilit siyang tulungan si Jong-ho sa paglilipat ng mga residente na tumanggi sa mababang kabayaran para sa redevelopment. Dahil dito humihingi si Hyun ng tulong kay Sang Jun para pigilan si Daeho. Hindi nag-aksaya ng oras si Sang Jun ay opisyal na siya ngayon Grandmaster. Pumunta si Sang Jun sa punong tanggapan ng gang upang harapin si Daeho sa kabila ng paghaharap ng 12 ng mga kalaban. Si Sang Jun ay tinalo silang lahat ng mabilis at nakilala si Daeho ang dalawang Grandmasters. Pagkatapos ay nakipag-away sila gamit ang kani-kanilang martial arts techniques bagamat sa una ay nabigla si Sang Jun. Kalaunan ay tumama ng ilang acupuncture point kay Daeho, dahilan para mawalan siya ng lakas. Matapos ang araw na iyon ay nagbabala si Sang Jun na sasabog ang mga daluyan ng dugo ni Daeho kung patuloy niyang gagamitin ang kanyang lakas para makipaglaban. Sabay biglang sumulpat si Jing-ho at sinaksak si Sang Jun ng natitiklap na kutsilyo para nakawin ang signature and stamp na dala niya. Nang makita ito bumangon si Daeho at binutukan si Jong-ho at nawalan ng malay. Sinabi ni Sang Jun kay Daeho na ang kanyang pamilya ay nailigtas na. Pagkatapos ang negosyo ng acupuncture massage ni Sang Jun ay abala. Si Jinsu at ang kanyang mga tauhan na tumutulong kay Bomi na pamahalaan ang negosyo.
Habang si Yuan ay itinampok sa mga balita matapos ilantad ang katiwalian sa proyektong redevelopment ng lungsod na humantong sa pagkansela nito. Para sa kanyang pagsisikap sa pagtuklas ng mga krimen ng mga opisyal ng gobyerno sa gang. Si Yuan ay nakatanggap ng parangal mula sa gobyerno. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.